Update naman tayo sa pagtugis kay Janet Napoles. Kinumpirma ng Malacanang na sumuko na si Janet Napoles at kaugnay po ng balitang yan, makakausap natin sa linya ng telepono si JV Arsena. JV, good evening. Paolo, magandang gabi. Kakapasok lamang ng balitang ito. Alas 9:37 ngayong gabi lamang sumuko ng personal itong sinasabing mastermind sa 10 billion pesos pork barrel scam na si Janet Lim Napoles kay Pangulong Noynoy Aquino sa Malacanang. Si Napoles ay wanted dahil sa kasong serious illegal detention dito nga sa umano'y kanyang pagkidnap sa kanyang dating personal assistant na si Ben Hurluy. Bukod dito, kanina lamang Paolo, di ba matatanda natin na si Pangulong Noynoy Aquino na rin ang nag-alok ng pabuya kapalit ng ulo o impormasyon para nga sa ika-aresto nitong si Janet Lim Napoles. Si Pangulong Noynoy Aquino rin mismo ang personal na nag-turn over sa kay Janet Lim Napoles dito sa kustodiya kina Interior Secretary Marojas at PNP Chief Director General Alan Purisima nga para sa proseso at iba pang mga gagawin dito nga sa paglalagay sa kanya sa kustodiya ng Campo Crame. Yan lamang ang mga natatanggap nating impormasyon ngayon, Paulo. Sa ngayon nga ay ongoing pa itong pag-turn over ng Pangulong Noynoy Aquino kay Janet Lim Napoles dito sa kampo ni Secretary Marojas at ng PNP Chief. Paulo? So JV, walang statement ang Pangulo ukol nga dito sa pagsuko ni Napoles sa kanya? Itong information natin, Paul, na natanggap ngayon, yan ay galing mismo sa Malacanang. Hindi personal na kay Pangulong Noynoy Aquino. Ito yung informasyon na galing mismo kay Presidential Spokesperson Edwin Lacerda. Ito ay kanyang dinetalye lamang kung ano yung mga nangyari kaninang alas 9:37, eksakto raw na sumuko ng personal kay Pangulong Noynoy Aquino sa Malacanang itong si Janet Lim Napoles. Ngayon nga raw ay para nga raw magkaroon na ng proseso para na rin sa booking o sa paglilipat ng kustodiya kay Janet Lim Napoles dito sa Campo Crame, ay mismo ang Pangulong Noynoy Aquino rin ang nagdala dito kina Secretary Marojas at kay PNP Chief Director General Alan Purisima. Okay, JV, paano ipinaalam ni Secretary Lacerda? Meron na silang official communication galing sa Malacanang, ano? Pero paano niya ipinaalam ito sa ibang mga miyembro ng media? Wala bang press con na magaganap ngayong gabi? Walang advice sa atin na Cherry and Paolo na magkakaroon ng press con. Ngayon lamang karating lamang ng information itong press statement mula mismo kay Secretary Edwin Lacerda tungkol nga dito sa pagsuko ni Janet Lim Napoles kay Pangulong Noynoy Aquino. So JV, itong pagsuko niya ay nagkaroon po ba ng mga feelers bago sumuko itong si Napoles o basta na lang siya dumating sa Malacanang at sino ba yung kasama niya nung sumuko siya? Yung detalye, Paolo, tungkol dito sa kung sino yung mga kasama niya sa pagsuko kay Pangulong Noynoy Aquino, wala pa tayong complete details regarding that. Pero may mga nababalitaan na tayo tungkol nga dito sa mga feelers na pinapadala na. Pero hindi na eksaktong sa Malacanang pinapadala yung kanyang feelers. May report tayo natanggap kanina na nagpadala nga siya ng feelers doon naman sa CBCP. Pero hindi pa sa Malacanang mismo. Ito, ilang oras lamang, Paolo, itong pagsuko ni Janet Lim Napoles ay nangyari ilang oras lamang matapos nga na mag-alok si Pangulong Noynoy Aquino ng 10 milyong piso kapalit nga ng pagkakaaresto nitong si Janet Lim Napoles. Okay, alam natin, JV, na hindi pa kompleto ang mga detalye dito sa pagsuko ni Janet Lim Napoles. Pero meron ba tayong nalalaman na impormasyon kung saan siya mananatili ngayong gabi at bakit kay DILG Secretary Marojas siya itinurn over? Kasi posible ilalagay ito si Janet Lim Napoles sa kustodiya ngayon ng Campo Crame ngayong gabi dahil ang Pangulong Noynoy Aquino mismong personal na nag-turn over itong si Janet Lim Napoles sa kustodiya ni Secretary Edwin ni Marojas at ni PNP Chief Director General Alan Purisima para nga hawakan itong kaso dahil sila rin naman ang naatasan ng korte na tugisin itong si Janet Lim Napoles matapos nga magbaba itong Makati Regional Trial Court ng arrest order dahil nga sa kanyang kaso na illegal detention o serious illegal detention dahil nga sa kanyang umano'y pagkidnap sa kanyang assistant na si Ben Hurluy. Alright, maraming salamat sa update niyan. Yan po si JV Arsena. Kaugnay po ng balitang yan, narito po ang pahayag mula sa Official Gazette ng Palasyo. At 9:37 p.m. on August 28, Janet Napoles surrendered to President Aquino. Napoles is wanted on charges of serious illegal detention arising from the alleged kidnapping of Ben Hurluy. The president turned her over to the custody of Interior and Local Government Secretary Marojas and Philippine National Police Director General Alan Purisima for processing and booking. Hindi pa po malinaw kung kasama rin ba ang kapatid ni Napoles na sumuko sa Pangulo. Be sure to come back.
News 5 everywhere. Copyright 2013.